Wala raw kinalaman ang DSWD sa relief goods na nakumpiska sa isang warehouse sa Maynila. Pero kinundina ng ahensya ang paggamit ng kanilang pangalan para sa sariling interes. May Agenda Weekend Report si Elijah Bonzo. Itinanggi ng Department of Social Welfare and Development na tauhan at warehouse nila ang mga nahuling nagre-resell ng kahon-kahong relief packs ng ahensya. We would like to clarify na yung pong mga relief items na na-confiscate as a result of the entrapment operation conducted by the CIDG in Tondo ay hindi po pagmamayari ng DSWD. Yung pong warehouse na yun, hindi po amin at wala po kami kinalaman doon sa grupo. Dagdag ni Asek Dumlao, sa gitna ng pagiging abala nila sa pagtulong sa mga naapektuhan ng bagyo at lindol, kinokondena nila at galit sila sa paggamit sa logo ng DSWD para sa gawaing may pansariling interes. Malinaw daw na not for sale ang mga DSWD relief packs. Sa datos ng DSWD ngayong araw, di bababa sa 128,000 na pamilya at 184 na barangay ang naapektuhan na ng mga paglindol sa Cebu. Sa apat na open evacuation facilities nila, tinatayang 395,000 ang pamilyang tumutuloy dito na may pangamba pa ring bumalik sa kanilang mga tirahan. Apat ang ipinapamigay ng DSWD sa mga evacuees, isang ready-to-eat food pack na ipinapamigay sa loob ng 48 na oras matapos ang lindol. Hindi na raw ito ipinapainit o niluluto. Ang food pack naman na naglalaman ng 6 na kilong bigas, 10 dilata at tig-5 sachet ng kape at chocolate drink. May pamigay rin silang hygiene kit at family pack na hatid ay mga bagong damit. We provided 10,000 financial assistance to them and on top of that, we shouldered po yung kanilang funeral expenses. May pinansyal na tulong din raw sa ilalim ng cash transfer para sa early recovery ng mga naapektuhan ng lindol. Samantala, may medical assistance rin para sa mga nasugatan. Paliwanag naman ng DSWD sa kamakailang replenishment nila mula sa Department of Budget para daw ito sa procurement ng welfare goods na gagamitin nila para sa mga inaasahang darating pa na mga bagyo sa bansa. Para sa Agenda Weekend, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel.